So, another example para sa bank recon adjusted balance method. So, ito, prepare bank reconciliation statement on December 31 and prepare adjusting entries on December 31. So, dito ko na lang ilalagay, no, paiksi na lang natin since hindi naman formal. So, pwedeng ganun lang yung format na ibinigay ko sa inyo. Kapag formal, so gayahin nyo yung format nung nasa libro natin. So, dito, lalagay ko muna ito yung kay book, tapos ito yung kay bank. Okay? So, yung balance muna nila, kung magkano yung balance sila. So, dito, kuhanin muna natin. Sabi dyan, Sensible Company provided the following ledger account of the cash in bank maintained with second bank. Okay? So, ito yung record ni book. Tapos, ito naman yung bank statement. So, ibig sabihin, ito naman yung galing kay bank. Okay, so Sensible Company received the following bank statement from the second bank. So ito yung checks number, ito yung withdrawals, ito yung deposits, and ito yung balance. So dito tayo muna yung magko-compute. So magkano yung total debit dito and yung total credit. Okay. So 100 plus 30,000 plus 40,000 plus 50,000 plus 60,000 equals 280,000. Okay. So, yung credit naman, ayan naman yung mga issued checks. 20,000 plus 5,000 plus 35,000 plus 15,000 plus 30,000 plus 25,000 plus 40 equals 170,000. So, pag niles natin yan, 280 minus 170. So, ang balance niya ay 280 minus 170. So, ibig sabihin 110,000. Okay, so yung cash balance sa book as per book. So, 110,000. Okay, pagdating na may kay bank, so 130 plus yung deposits minus yung withdrawal. So, 130 minus 10 minus 20,000 minus 5,000 minus 35,000 plus 30 minus 15,000 plus 40 minus 52,000 minus 8,000 plus 50 minus 10 plus 45 minus 5. So, alalabas dito 135,000 yung balance niya. So, pwede rin namang i-total nyo muna yung issued, minus natin dun sa balance, tapos plus natin yung deposits, i-add nyo muna lahat nung nasa deposit. So, kung saan kayo mas madadalian. So, 135,000 yung cash balance as per bank. Okay? So, kapag ganyan, check ulit natin yung mga recorded na kay book, na recorded din yung kay bank. Okay, kung hindi recorded, ibig sabihin sila ay reconciling items. Okay, so unahin muna natin yung 30,000. Okay, 30,000. So, nandito sa deposit, 30,000. Okay, so 40, ma'am, yung 100,000 na yon hindi nakukuha. Hindi, kasi kinuha na natin yon dun sa cash balance nila at the end. Okay, kaya hindi mo nahanapin dun sa 100, nandun na yun sa balance niya. Okay, so kinukuha lang yung beginning dyan para makuha yung ending balance. Okay, so 30,000, 30,000, tapos 40,000, 40,000, tapos 50,000, 50,000. Okay, so dito meron kang 60,000. Walang 60,000 dito. So, ibig sabihin, yan ay reconciling item. Yan ay recorded sa libro ni entity, ni Sensible, na hindi recorded kay bank. So, ano tawag dyan? Yan ay deposit in transit. Okay? So, meron tayo dito. Ano yan? Plus, deposit in transit. Saan yan? Book reconciling or bank reconciling yan? Yan ay bank reconciling. Recorded kay book, hindi pa na-record ni bank. Kaya ipa-plus niya dito 60,000. Okay? So, yung credit naman, dun sa libro ni Sensible, so ito na may mga issued checks. Okay? So, 20,000, meron ba dyan 20,000? 771, ayun, 771. 772, 5,000, 5,000. 35,000, 35,000. 15,000, 15,000. Okay? Then, may 30,000 ba dyan? May 25,000. Tingnan nyo dito. Yung
775, wala siya eh. Okay? So, tingnan muna natin yung 775, 30,000. So, baka mamaya nandito sa baba. Okay? So, dito sa additional information. So, wala yung 775. No. So, sabi dyan, wala yung 775. So, it means, ano tong 775 na yan? Yan ay outstanding checks na i-record as deduction na ni book pero hindi pa na i-record ni bank. Okay? So, 30,000. So, ano yung gagawin natin dyan? Yan ay outstanding checks. So, minus outstanding checks number 775. Okay? So, kahit hindi na ilagay, okay lang din naman. So, minus 30,000. Okay? Next, 776. Tingnan niyo yung 776. 25,000, meron din 776 dito. But naka-record sa kanya ay 52,000. Dito ay 25,000. So, ibig sabihin, nagkabaligtad yung 25 tsaka yung 52. So, ibig sabihin, merong error. Ngayon, tingnan natin kung sino yung nagkamali daw. Ito, yung number 3 dyan. Sabi dito sa number 3, check number 776 was correctly drawn for 52,000 in payment of account. But the check was recorded by Sensible Company for 25,000. So, ibig sabihin, sino yung may error? Si book ba or si bank? Si book, si Sensible. Tamang na-withdraw na 52,000. Pero na-i-record lang niya as 25,000. So, ibig sabihin na i-record niya yan as 25. Dapat magkano yan? 52,000. So, ito, lagyan natin error. Okay? So, magkano yung difference nila? 52 minus 25, so 27,000. Ano yan? Kulang yung na-record ni Sensible. Tama, na deduction. Tama, kasi yan ay issued checks, dapat yan ay 52. Pero ang na-record niya lang ay 25,000. So, ibig sabihin, yung cash balance niya ay overstated kasi kulang yung na-deduct niya. Okay? So, kung overstated, ibawasan natin. Kulang yung na-deduct niya na magkano? 27,000. So, kaya deduction. Okay? Kasi dapat ang idinidak niya 52. Pero ang na-deduct niya lang ay 25. So, overstated yung recorded na cash balance niya. So, kaya babawasan natin ng 27,000 para mag-reflect na yan ay 52. Okay? So, yan yun. Okay? So, next ay yung ano pa? 777. So, 40,000. So, walang 40,000 dito. So, tingnan natin baka mayroong sinasabi dyan si 777. Wala. So, ibig sabihin ano din to? Ito ay outstanding checks din. So, minus outstanding checks 777. So, saan yan? So, yan ay book or bank reconciling item. Yan ay bank reconciling item. So, magkano? 40,000. Na-i-deduct na ni book, pero hindi pa na-i-deduct ni bank. Okay? So, ibig sabihin, recorded na natin lahat, no? Yung nasa libro ni Sensible. Yung punta naman tayo dito sa bank statement naman. So, meron ditong 10,000. Ito, 10,000. Wala dito, no? Wala dito. But sabi dyan, dito sa additional info dyan, Sensible Company reconciled its bank balance on November 30 with two checks number 768, 10,000 and 770, 20,000 outstanding. Okay. So, kasi ano yan, December 31 natin yan na bank recon. So, ibig sabihin, yung 10,000 na yan ay na-i-record na ni book nung November pa. So, ibig sabihin, ngayon lang nag-reflect yung kay bank. So, itong 10,000. Okay? So, but, ibig sabihin, nung November, nagkaroon na ng outstanding check si book niya na 10,000. Hindi pa lang na-i-record ni bank nung November. Pero ngayon niya na-i-record yung 10,000. So, ibig sabihin, issued check yan na na-i-present na or na-i-record na ni bank. So, kaya hindi na yan reconciling item. But, tong 20,000 na to, ibig sabihin,
yan ay nai-record na ni book pero hindi pa nagre-reflect until now kay bank. So yung 20,000 na yan ay outstanding checks pa rin as of December 31. Okay, so kaya yan ay ire-record pa rin natin as outstanding check number 770. So outstanding check of 20,000. So minus pa rin ito. So ibig sabihin, tong 768 yan ay issued check nung November, tsaka tong 770. So ngayon, nag-reflect yung 768. So, ibig sabihin, yan ay reconciled na. But yung 770 until now, hindi pa na-record ni bank, hindi pa na-present kay bank. So, ibig sabihin, hanggang ngayon ay outstanding check siya. Okay? So, yun. Okay na tayo dito sa number 1, sa number 3. Tapos, sabi dyan yung 8,1042. 8,000. Sabi dyan, check number 1042 was drawn by sensitive company. The bank charged it in error to the account of sensible company. So, ibig sabihin, sino yung nakakommit ng error dyan? Ang nakakommit ng error ay si bank. Na i-deduct niya yung 8,000 kay sensible, but yan ay dapat ay i-deduct kanino? Kay sensitive company. So, na i-deduct niya yan, so ibig sabihin, understated yung cash balance ni Sensible sa kanya kasi dinidakan niya ng 8,000 na hindi naman dapat. So, ano gagawin natin? So, para makorek natin yon, i-add back natin. So, i-add natin yan. So, kasi na-deduct niya kay Sensible na dapat ay kay sensitive. Okay? So, hindi dapat kay Sensible. So, na-deduct ni bank. So, ang gagawin natin para makorek ay, add back natin. So, dagdag ulit natin. Okay? So, next is 10,000. Ito na, sinabi niya na NSF check. So, recorded as NSF. Ano yung NSF na yan? Yan ay debit memo. Okay? So, NSF. Yan ay, book reconciling item. Okay? So, book reconciling item. So, magkano yan? 10,000. So, deduction siya sa book. Then, service charge, 5,000. Okay? So, 5,000. So, 5,000, debit memo din yan. Naka-debit yan kay bank. Yan naman ay service charge. So, 5,000, book reconciling item din. Okay? So, yan. So, okay na tayo dun sa debit ni bank, yung credit naman ni bank. Ito merong 45,000 credit memo, CM. So sabi dyan, the bank credit on December 28 represents the proceeds of a 50,000 note less a collection fee of 5,000 collected by bank and credited to the account of Sensible Company. So yan ay merong collection si book, si Sensible na nai-record na ni bank, pumasok na doon kay bank na 50,000 pero minus natin yung collection fee of 5,000. So magkano lang siya? Yung net is 45,000. So 45,000, ano tawag dyan? Credit memo. So yan ay credit memo, so ibig sabihin yan ay book reconciling item. So plus credit memo, yan yung collection eh. So collection. So magkano? Magkano yan? 45,000. Ang ilalagay na lang natin dyan is yung net na lang. So, magkano na lang yung pumasok na cash? So, 45,000. Pero, yung collection niya dyan ay 50,000. Pero, niles natin yung 5,000 as collection fee. So, okay na din tong number 4. Yung 5 dan NSF was received from a customer in payment of an account. Ayun, nailes naman na natin yun as debit memo. So, 45,000. Okay, so ibig sabihin, lahat ay nai-record na natin. So, kuhanin na natin ngayon yung adjusted balance. So, yung kay book, 110,000 minus 27,000 minus 10,000 minus 5,000 plus 45,000. So, lalabas dito, 113,000. Pagdating kay bank, 135,000 plus 60,000 minus 30 minus 40 minus 20,000 plus 8,000 equals 113,000. So, ayan yung adjusted cash balance. So, balance sila? Yes.
Okay. So, pag ang pinagawa naman yung adjusting entries on December 31, saan lang mag-a-appear yan? Kay book lang yan, no? So, dito ko na lang ilagay sa kabila. So, yun yung mga mga book reconciling items. So, una yung 27,000 na error. Ano ba yung 27,000 na yan? Iyan yung nag-draw siya ng 52 pero na-i-record niya as 25. Okay? So, ang i-record natin dyan, so payment niya yan. So, in payment of an account, so kaya ang entry natin dyan ay debit. Ito yung adjusting entries. Debit accounts payable, 27,000 and credit cash in bank, 27,000. Minus natin kaya cash in bank credit. Okay? Yung debit memo naman na NSF and yung service charge, so pwede namang i-combined or compound. So pero pwede rin namang individual entry yan. So yung NSF, ang entry natin dyan, debit accounts receivable, 10,000 and credit cash in bank, 10,000. So, deduction sa cash natin, kaya credit cash in bank. Yung service charge naman, 5,000. So, debit service charge and credit cash in bank, 5,000. Okay, so credit cash in bank kasi deduction. While yung collection natin na credit memo dyan, magkano yung collection natin? 50,000. Pero magkano lang yung pumasok na lang sa account natin? So, ang pumasok na lang na sa atin ay 45,000. Kaya ang entry dyan, debit cash in bank, 45,000. Debit yung collection fee, di ba? Collection fee or yung charge. Chinarge siya na 5,000. And credit, ano yung credit natin dito? Credit yan ay notes. So, credit notes receivable. Magkano i-credit mo dyan? 50,000. Kasi ang talagang na-collecta 50, pero ang pumasok lang 45 kasi meron tayong collection fee na 5,000. So, yan yung adjusting entries. Ano lang yung mga ina-adjust natin? Yung mga book reconciling items lang. Okay? So, ganyan lang pagdating sa adjusted cash balance method. So, adjusted balance method. So, titingnan nyo lang kung ano yung hindi na i-record sa book at hindi na i-record kay bank. Okay? So, dun lang kayo mag-iingat dun sa errors din, no? So, kung sino yung nakakommit ng errors, dun dapat mag-reflect. So, tingnan niyo kung i-add ba or i-minus, kung overstated ba or understated yung cash balance natin. Okay? So, yan lang.